May caller tayo. Ang ating unang caller si Jay ng Makati. Ayan, hello. Hello po, good evening. Hello po. Hello po, Jay. Apa, hello po. Brad, may radyong bukas. Wala po, pinatay ko na. Ala ka, mamamatay radyo ka. Hi, Jay. Ilan taon na, Babs? 22 po, hindi po. 22, taga saan? Makati po. Makati. Saan ka sa Makati, brother? Sa Pasong Tamo. Pasong Tamo. Sige. Anong ginagawa sa buhay? Waiter po sa isang catering. Mahirap ng trabaho yan now. Wala po. Ano? Naka-out na po. Sabi ko mahirap ng trabaho yan. Hindi naman po. O di hindi. Pero ano, diba, minsan masarap sa pakiramdam kapag alam mong natuwa sa yung pinagsilbihan mo. Opo. Huwag kang titigil mangarap, Jay. Alam mo kung bakit? Bakit po? Diyan ako nag-umpisa, Brad. Waiter ako sa catering. Ako rin yung taga-ayos ng handa. Alam mo yung Half Moon. Half Moon po? Oh, yung kainan na ikakasal. Ano ka ba? Ang tawag namin yung Half Moon. Tapos ako yung nag-skirting. Nag-skirting ka ba? Opo. Ako po yung taga-skirting po. Marunong ka diamond design. Opo. O, di na mo, alam mo. Di ba? O yung swan sa sa baso, yung sa goblet, alam mo yon. Opo, alam ko po. Ano ba yan? Tayo mo alam. Lahat po, alam ko po yun. Flower arrangement para sa reception, alam mo. Opo, alam anak ko po. Anak ng toko naman. Tayo mo. Hindi, pag catering kasi kailangan malaman mo lahat yan, no? Opo, kailangan talaga. Kasama yan eh. May tanong ako sa'yo, Brad, maging honest ka sa akin, ha? Opo. May mga pagkakataon ba pag nagugutom ka na, kinakain mo yung itlog pugo sa chapsoy? Hindi po, yung pagkain talaga po. Pinipili nyo. Dati kasi pag nagutom kami, gumawa kami ng itlog pugo sa chapsoy kasi maraming itlog pugo yun. Binabanatan namin. Hindi nyo ginagawa yun? Ginagawa po. Sabi ko na eh. Anyways, Jay, ano ang paglilingkod ko sa'yo? Kasi po kapag may anak po kasi ako. Ano ang problema doon? Hindi ko na po nakita 3 years ago na po. Okay. Nagkwento mo sa akin, paano kayo nagkahiwalay, paano ka nagkaanak, sinong nanay, dali? Opo, ganito po kasi yun. May kalib din ako dati dito sa Makati. Medyo may edad po siya sa akin. Ilan taon ka na? 22. Ilan taon na siya? 18 pa lang ako noon nung nag-live-in po kami. So siya 25 years old na. Mahigit 1 taon po kami nagsama. Tapos po... mahigit 1 taon? Apo. So sa 1 taon na yun, hindi ka lang, nag-live-in? Apo, nag-live-in po kami. Okay. Pero bago kayo nag-live-in, gaano katagal na kayo magkarelasyon? Yun nga po, mag-1 taon po. Nag-live-in kayo kaagad? Opo, nag-live-in po kami kaagad. Iba kayo ha? Tapos? Tapos po, yun na nga po, biglang may kunting hindi pagkakaunawaan po sa sa akin, o pati din po sa kanya. So nung nalaman ko po na mga buntis na po siya 4 months. Okay. Naghiwalay kayo kaagad? Ganun ba yan? Hindi po. Nagsama pa po kami mga 3 buwan pa po. Okay. So, medyo hindi ko na po kaya. Umuwi po kami sa amin, sa probinsya po. Nung umuwi ako, nalaman ko po na umuwi rin siya pala ng Batangas. Umuwi ka ng probinsya? Hindi mo siya sinama? Hindi po. Ayaw niya rin po sumama sa akin. Bakit kasi umuwi pa? Magka-live-in na kayo. Ano meron? So, yun nga po. Sabi ko, nangingi po ako muna sa kanya ng space. Bakit ka anong dahilan? Ba't nangingi ng space? Nga po, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko sa kanya kasi lagi na lang po kami nag-aaway. Sus ko, Brad, alam mo nang, di ba alam mo nang buntis siya noon?
Opo, pero naintindihan ko po yun. Pero siya naman, di makaintindi sa trabaho ko. Ano bang trabaho mo? No, catering pa rin. Opo, yun lang. Pero parang, teka lang. Kasi, sorry mga kaibigan na, buntis siya, hingi ka na yung space. Di ba, ang dating sa kanya, tinakbuhan mo siya. Hindi po, sabi ko po sa kanya, sabi ko, ano muna ako sa probinsya ng Kahit isang na, linggo. Brad, buntis yung tao, alis ka eh. Yun ang dating sa kanya noon. Yeah. Inabandon na mo siya. Pero iniwan ko po siya sa sa tiyahin ko rito sa Makati. Ewan ko lang hindi ako pabor sa ginawa mo. O tapos, Yun nga po, nagkamali rin po ako dun sa pinagsisihan ko na rin po yung nagawa ko sa kanya kasi nangingibo ako sa kanya ng space doon na hindi naman dapat. So, tapos po, yun, nung nalaman ko po, umuwi rin pala siya ng Batangas. pag alis mo, umalis din siya, nagpuntang Batangas. Opo, umuwi siya na. Kahit naman ako yung babae, Brad, alis din ako eh. Kahit ako yung babae, alis. Kasi di ba, unang-una, iniwan mo akong buntis sa kamag-anak mo, natural, di ba? Hindi mo lang sa kamag-anak mo ba? Kahit sino magagalit. Di ba, no? Sabi ko na eh. Kaya nga, Ang magiging dating niyan sa babae, nabandon na mo siya. pero po, Papa Jap, pag balik ko po galing ng probinsya, pinuntahan ko po sa kanila. Gano'n ka katagal na wala? 1 linggo po. Bahala ko. 1 linggo lang po kasi naano rin po ako sa pamilya ko. Tapos, yun nga po, pagbalik ko dito ng Manila, pinuntahan ko po sa kanila. Wala na siya. Hindi po, nandun pa rin po. Hanggang nagsabi po siya na... Akala ko bumuwi ng Batangas. Gulo mo. Oo nga po. Nandun nga po siya sa kanila. Doon mo pinuntahan sa Batangas? Opo, doon ko po pinuntahan. Sige, tapos? Tapos yun, ayaw na ng magulang niya sumama sa akin. So, hinayaan ko na lang po na doon na lang po. Kasi para rin po sa kanya. Pag ano ng magulang niya. Buntis siya nun, di ba? 4 na buwan, tama? Opo. Daming lakwatsa, buntis na. Tapos? Tapos yun, so, bumalik ko rito sa Makati. Tuwing sahod ko po, pinapadalan ko po siya ng para po sa pa-check up nga. Dapat para lang, po obligasyon mo yan. Opo. Tapos po, yun na. Mga, hanggang sa, nung nanganak siya, pinapadalan ko pa rin siya. Tapos, nung nakita ko po yung anak ko, nung isinilang niya na, tapos, mga 1 taon po nakalipas, hindi ko na po nakita. Hindi niya na po pinapakita sa akin. Bakit? Kasi po, Papa Jap, hindi ko po alam kasi yung Teka lang, bakit hindi mo na nakita na meron? Ayaw na po ng... Ganun. Kasi di ba, before mag 1 year, nakikita mo pa yung bata, tama na, pupuntahan mo pa. Opo. Pinupunta ko po sa may Batangas po. Tuwing ilang beses mo nakita yung bata? Sa 1 buwan po, 2 beses po ako pumunta. Imposible na all of a sudden, ayaw na nilang papuntahin ka sa kanila nang walang nangyari. Kasi napupuntahan mo naman kung twice a month, di ba, na nandun ka sa Batangas, tapos nung mag 1 year, bigla-bigla ayaw na nilang pakita sa yung bata, imposibleng walang nangyari. Wala po. Kasi alam mo, one day ayaw na lang nilang pakita sa'yo, dati naman nakikita mo. Yun ano ang kinagalit nila sa'yo? Hindi po, pagdating po sa kanila, naman po ako sa mga magulang niya. Di ba? Yung araw na sinabi sa'yo yung araw na hindi mo na nakita yung bata, paano sinabi sa'yo? Ayaw na daw ng mga magulang niya na pumunta ako ron sa kanila. Tinext ka? Opo, tinext ko ako. Tapos hindi ka na nagpunta talaga? Pumunta pa po. Ano nangyari? Isang beses nun po na sabi niya, kukunin ko na daw po yung anak ko kasi hindi niya na daw kaya.
Oh. alagaan. Oh. So, nung pinuntahan ko na kukunin ko na sana, yung mga magulang niya po, yung ayaw ibigay. Sino ba nag-text sa'yo na na kunin mo na yung bata? Siya po, siya. Baka na bad trip lang siya noon, baka na-aburido lang. Kasi siyempre mahirap mag-alaga Hindi ng po, anak. at saka sabi daw po ng mga magulang niya, kasi hindi daw nila kaya, alagaan. Mga po. Tapos yun, hinahabol pa po ako ng magulang niya ng parang samurai, parang ganun. Samurai, ang mahal-mahal niya. May mabiling samurai, wala yung mahaba pa ba dyan, yung mahabang parang yung ni Panday, yung baka si Panday sila. nga po kasi diba? Panday! Yung tata niya kasi Papa Jack, gumagawa ng mga itak, mga... Ay, oo, pak. So yun, sige. Hanggang, yun nga po, yung minangsan mga advice na, kasi may, na rin po siya may kalibing ngayon, tapos may anak na rin siya ngayon sa Tibo. Okay. Ano lang ba gusto mangyari ngayon? Yung gusto ko lang po, makita po yung anak ko, kasi, na po, tagal na rin po, hindi ko po nakita. Ganon? Okay. Yun lang pala. So, tanggap mo na wala na kayo? Opo, tanggap po na po. Matagal na po. Wala kang communication sa kanya? Wala kang kahit anong number? Wala po. Kasi po, tinatawagan ko nung nakaraan yung... Facebook, hindi mo mahanap? Wala po. Wala rin po Facebook. Nag-try ka pumunta doon para at least makausap mo man lang kung sino yung asawa niya, kinakasama niya. Sabihin mo na, ang gusto ko lang naman di ba, magkaroon ng kalayaan na madali. Yun nga po, nung mga 1 year ago po, pinunta ko doon na hindi na daw nakatira doon yung sila. Yung po nung kalibing ko dati. Pinunta ko doon na... Sabi nino? Sabi po ng nanay niya po. Ano sabi mo sa nanay? Sinabi mo ba na gusto mo lang namang Opo, gusto ko lang po makita yung anak ko. Wala naman po akong balak na... Manggulo. Yung ko. O sige, anong tanong mo sa akin? Nga po, kung anong gagawin ko po sa... Well, wag kang tumigil, Brad. Ganun lang kasimple yun. Hanapin mo siya. Kasi wala namang ibang paraan dito kundi hanapin siya. Diba? Maganda naman yung layunin mo, diba? Gusto mong panagutan yung pagiging tatay. Tama? Opo. Yun yun. Siguro hindi pa lang siya handa, diba, na ipakilala ka kung sino man kinakasama niya. Kasi hindi rin madali, awkward din yan. Huwag ka lang, di ba? Kailangan mo lang, siguro, alam mo, Jay, kailangan mo lang maitawid dun sa guy na wala kang intensyong manggulo at gusto mo lang yung anak mong makasama. Opo. Kailangan mo lang maitawid yun. Other than that, pag naitawid mo yung mensahe na yun, okay na yan Pero mahirap papadyak na baka po sa bandang huli hindi po ako kilalanin ng kaya nga, huwag kang tumigil nga. Huwag kang tumigil. Balik-balik ka, makiusap ka sa nanay, tulungan ka, di ba? Makiusap ka sa nanay. Kasi syempre, Brad, legal naman yung pinaglalaban mo dito. You just want to be a part of your... babae, lalaki yung anak mo? Babae po. Of your daughter's life. Importante naman talaga na makilala ka ng bata. Nag-iintindihan kita. Syempre, tatay din ako, di ba? Kung yun ang gusto mo, walang masama doon. Syempre, kailangan mo ring irespeto. Baka nasakta mo yung damdamin nila. Di ba? Sa paningin nila, baka nagpabaya ka. Di ba? Hindi naman po ako nagpabaya. Lahat po ng sinasabi niya, lahat nga po ng niya na kung magkano papadala ko, pinapadala ko po lahat, ginagawan ko po ng paraan. Obligasyon yun diba? Kaya nga pong sakit lang po na hanggang ngayon po hindi ko po nakikita. Saka hindi ko po nalalaman kung saan po sila nakatira. Pero alam mo yun, yung bahay ng nanay. Opo, alam ko po. Di yun ang kaibigan mo muna, yun ang susi Diba? Yung nanay niya, yun ang susi ng lahat Palagi mo ba, taga lang ganito, Jay,
Apa. Palagay mo ba kung magbibigay ka ng allowance kahit di mo nakikita yung anak mo, makakarating sa anak mo? Kaya nga po yung yung pinoproblema ko kasi baka po hindi naman binibigay, hindi naman pinapangbili ng vitamins ng bata. Hindi, Brad. Apo. Basta makarating lang. Kasi siyempre, hindi naman necessarily ibili nila ng eksaktong pinabibili mo. Sila nag-aalaga, sila nakakaroon ng pangangailangan. Pag ba nagbigay ka ng yung regular, buwan-buwan, palagi mo makakarating sa nanay ng anak mo? Kasi yun na magiging payo ko sa'yo. Gawin mo regular yung pagpapadala kahit na, di ba, kahit na hindi mo nakikita yung anak mo para at least, kahit pa paano, maintindihan nila na ang layunin mo lang, ipakatatay, yun lang, wala nang iba. Kaya po papadlag yung kasi nun, hindi ko na po alam yung kahit number lang po, kahit sino kaya lang po. Kaya nga yung nanay nga niyang ng ex mo ang kailangan maging close kaya mo. Kaya po galit na galit po yung galit na galit yung nanay niya sa akin. Ibiganin mo muna. Alam mo, ang problema dito, Jay, hindi mo kinikwento sa akin kung ano ang kinagalit sa'yo. Di ba? Hindi mo kinikwento. Imposibleng walang kinagalit yan. Meron yan. Ano ba kasi kinagalit sa'yo? Yun nga lang po, yung iniwanan ko po siya, nangingi lang po ako ng space sa kanya. Oh, ito na mo. Yun talaga ang problema dito. Kasi ang magiging dating yan, Brad, inabandon na mo yung buntis. Tama? Opo. Yun eh. Inabandon na mo yung buntis. Yun ang magiging dating yan, wala nang iba. Tama, mali? Tama po. Oh, galit. Yun ang susi niyan, Chongka. Kaibiganin mo muna, pag-aanin mo yung loob ng nanay niya sa'yo, diba? Tsaka masabihin sa nanay na lola nung anak mo na ang intention mo lang magpakatatay, ibigay niyang obligasyon mo. I don't think tatanggihan mga yan. Obligasyon naman binibigay mo, hindi naman para manggulo eh. But of course, it will take a while, Brad, para maintindihan nila. Yun ang intention mo. Siyempre, kahit paano may galit sila sa'yo eh. Gets mo? Opo. Yun. Okay? Minsan kasi papadyak, hindi ko po alam kung yun ba talaga yung nagalit nila sa akin. Hindi ko alam. Ikaw pwede magsabi sa akin ano ba kinagalit niya. Ikaw nakakaalam yan. Kasi po may nagpinta po kasi sa akin na nung umalis siya, bigla po siya may nakilalang lalaki. Wala na tayo sa ganung usapan, Chong. Huli na lahat para pag-usapan yan. Meron na siyang iba eh. Nakatagpo siya o hindi nung umalis siya. Wala na, tapos na yon. Hindi mo naman na gustong balikan siya bilang partner. Gusto mo na lang magpakatatay, di ba? Opo. Huwag natin pag-usapan yung part na yon. Ang tawag doon ay carry bells. Okay na yon. Di ba? Ganun yun. Carry bells na, gano'n. So, etong payo ko sa'yo, Brad. Kaibiganin mo muna yung lola ng anak mo. Kasi yun ang susi. Di ba? Maghumingi ka ng tawad. Pag-ano mo yung loob. Tsaka mo sabihin doon na ang gusto mo lang ay ibigay yung obligasyon mo sa pagiging tatay. Tapos, period. Di ba? And work hard on that. Huwag kang susuko. Kasi kung gusto mong ipagsaalang-alang mo na lang sa anak mo. Kahit po papadyak na ginagalang na po sila pagdating mo doon. Brad, kasi ang gusto mo, di ba, ay makita yung anak mo, tama? Opo. Oo. Eh, di kayo mo lahat. Di ka na mamamatay kapag pinagalitan ka eh. Hindi po papadyak iba kasi yung dinadaan nila sa po papadyak. O di wag mong gawin, sira ulo pala ito, ayaw makinig. Ganun lang kasimple ito, gagawin mo, hindi. O di ayaw mo, di wag. Di ba, Brad, kasi sila nag-aalaga ng anak mo. Alam ko may karapatan katatay ka eh. Pwede mo nga daanin sa legal to eh. Kaya lang, siyempre, huwag na umabot sa ganun. Pwede naman maging tao-tao lang tayo at makapagpakiusapan tayo lahat eh. Kung yung nanay, may punto naman kasi kinagagalit sa'yo nung nanay, inabandon mo kasi yung anak. Nagbubuntis, sumihingi ka ng space, isa sa ulo ka pala eh. Kahit sino naman eh. Diba? Gets? Gets po. Anong pangalan ng lola ng anak mo? Anong tawag mo? Tita o mami o nanay? Tita po. O tita ano? First name? Bell. O Bell. O kung nakikinig yun, anong gusto mong i-mensahe sa kanya?
Okay lang, gusto mo bukas na lang. Hirap kasi Papa Jack. Tawagan kita ulit bukas, mga gantong oras din, mga 9:57 bago mag-10. Oh, mag-sorry ka muna sa nanay niya ngayon, di ba? Kasi inabandon na mo, tingin ng nanay yan eh. Yung anak niyo nagbubuntis, tapos humingi ka ng tawad, makakuha, di ba? Nang gusto mo lang pakatatay. O dali, Tita Bel. Tita Bel, kung naririnig niyo man po ako ngayon, wala naman po akong balak kunin po yung anak ko o takbo ko po yung anak ko. Gusto ko lang po naman makita siya, makita man lang yung paglaki niya. Handa naman po ako sumuporta po kung kailanganin po. Saka sorry po sa pag-iwan ko po sa anak niya na po. Pero po, pinagsisihan ko na po lahat ng nagawa ko sa anak niya. Sorry po. Di ako naniniwala ko na walang bagay na hindi pwedeng daanin sa pakikipag-usap. Lahat ng bagay, Brad, pwedeng madaan sa usapan. Lahat. Okay. Wala ka namang, honestly right now, tama yung kinagagalit sa'yo, kahit ako mabubuisit ako sa'yo, kaya lang, wala ka namang intensyong hindi maganda. So, okay lang din. No problem. You just have to gain back yung amor sa'yo nung nanay, nung ex mo. Ipagsaalang-alang mo na lang para sa anak mo, di ba? Pag may narinig ka, napagalita ka, nasermonan ka, huwag ka na lang kumibo. Para sa anak mo, at kung ang kapalit mo, makikita mo yung anak mo, di huwag ka na magsalita. Magpanggap kang tuod, driftwood, ganyan. Sabitan mo sa limo ng orchids. Wala akong nararamdaman, hindi ako napapahiya. Orchids ako, ganon. Okay? Okay. Okay naman daw. Ganda niyan. Kasi po, Papa, hirap talaga kasi, Papa, kasi kahit sa trabaho po, naalala ko po yung anak ko, makikita ko na lang po yung mukha niya minsan. Hirap talaga, Papa. Brad, yung nga, trabahuin mo nga. Ang gawin mo, Brad, ibalik mo yung amor sa'yo nung ulitin ko na naman. Para makita mo na nga yung anak mo. Ayoko na nga. Gusto ko kumain ng sopas. Parang sarap pag sopas ngayon, no? May carrots, may repolyo. Pero ayoko ng sahog, gusto ko ng sahog isda. May lasa kaya. May lasa kaya bang isda tinapa, no? Pwede kaya yun? Wala pa ko nagtasopas na. Meron ba seafood, ano? Meron po, Papa Jack. May menu po kami ganun. Talaga? Opo. Sopas na seafood ang laman? Opo. May mga pusit, ganon? Hipon po. Hipon, pusit, syokoy, sirena, ganon. Wala naman. Butanding, dugo, lahat lang. O sige na. Kung nakahanda ba yung ex mo, humingi ka na ng tawad sa ginawa mo, honestly, Brad, pinagpalit ka niya, masakit yan, but you pushed her away. Tama? Opo. Dali. Game. 9. Kung nakikinig ka mga ngayon, sorry sa ginawa ko sa'yo. Anong first name niya? Maricar po. Ha? Maricar po. Walang iya ka, pisang ko yan Reyes po. Artista yun. Maricar Reyes. Sige, tumuloy ka na. Okay. Kung ano man po nagawa ko sa'yo nung una, sorry po sa lahat-lahat. Pinagsisihan ko na po. At sana huwag mo naman ipagkaila yung anak ko sa akin. Kasi po, ama rin po ako. Ano na?
Tatay rin po ako ng anak. Oh, sa bagay. Sana po, wag mo naman tago. Mahirap kasi sa sitwasyon ngayon. Sorry sa lahat-lahat. Magawa. Alam ko po mali yung ginawa ko sa'yo. Naintindihan ko na ngayon kasi medyo po kasi papadyak dati yung imatsyag kasi yung dati yung pag-isip ko eh. Yun nga, Brad, wala natin magagawa kung nagawa mo dati, tapos na yun eh. Apo. We can only improve on what we can do in the future. Wala ka nang pwedeng magawa sa kung ano nangyari in the past. Naintindihan mo? Apo. Okay. Oh. Sa anak mo, ano mensahe mo? Ay. Ano pangalan ng anak mo? Hindi nga po alam papadyak. Oh, sige, sa anak mo, ano mensahe mo? Sa anak ko pala. Gusto na kita gusto na kita makita. Nayata. Man lang guys. Ang busy. Ano sabi mo? Gusto mo naman. Gusto na po papadyak. Ha? Islamis ko po siya. Yun. Linawan mo. O tapos? Sana makita kita. Makita mo rin ako. Pag ganun, magkitaan kayo. Yung magkitaan ko. Yan. Sorry. Sana po, makilala mo ko bilang ama mo. Yan. Kahit man po may sama kami ng loob ng mama mo, sana naintindihan mo. Maayos din ang lahat, Brad. Wala ka namang intensyong masamain. Opo. Hirap. Wala ka na mensahe? Saan? Wala na po. Kompleto na tayo. Sa nanay ng anak mo, sa anak mo, sa lola. Sa nanay ko, may mensahe ka? Wag wala na naman po. Okay na. Mag-reply pa nanay ko eh. Napatawa lang kita, Brad, ha? Ano yan, Brad? I mean, parang awa mo na, Chong. Work on the relationship dun sa inyo nung nanay nung ex mo. Kung siya ang susi, kung may marinig ka, di ipagkibit-balikat mo na lamang kung ang kapalit mo pwede mo makasama yung anak mo. Nanindihan mo? Sa ano niya pala, papadyak sa papa niya. Kasi po may nasabi po ako ng hindi maganda. Sabi ko na, lalabas din to eh. Kasi po, papadyak Huwag ka na makatwiran. Tumigil ka na. Wag ka na mo. O pala to may sinabi, Brad eh. Sabi ko na eh. Sige na. Sorry ka na. Anong pangalan? Anong pangalan? Tito ano? Lito po. Ha? Lito. Dali. Kay Tito Lito. Anong gusto sabihin? Maliban sa wag ka nang habulin ng samurai. Sorry po kung nasagot ng kita nang hindi dapat sabihin sa mga magulang na katulad niyo po. Nadala lang po ako ng galit siguro at saka nadala na rin po ako sa hindi niyo po ako matanggap na maging asawa ng anak niyo. Pero naintindihan po ko po kayo na sorry po sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Sige.
sana payagan niyo po ako makapasok sa bahay niyo po. Kahit mag-camping ka sa labas ng bahay nila, makita mo lang anak mo, tsagain mo. Nagets mo? Apo, Papa. Alright, sakripisyo ng kaunti, Brad, para sa anak mo. Naintindihan mo? Apo, Papa Jack. Sige, salamat sa pagtawag, ha? Salamat po, Papa Jack. Okay na ba? Okay na po. Okay na nga. Okay na, di ba? Okay na, Papa Jack. Okay na. Okay Okay na na. nga talaga. Okay na po, Papa Jack. Talagang okay na to. Ha? Okay na po. Okay na, di ba? Tama, okay na ba? Yun na po yung Okay. gagawin ko. Sige, pero okay na. Okay na po. Okay na, di ba? Okay na po. Sigurado kang okay to. Okay na po. Okay. Yun lang po yung mga payo niyo po sa akin. Yun lang po yung... Hindi, binibiro ka lang. Ipagpe-pray ko na sana manatili lakas ang loob mo at makuha mo na yung gusto mo. Gusto mo lang magpakatatay. Hindi lahat ng lalaki na nagkaanak, mga kaibigan, gusto magpakatatay at naiintindihan ko sana magpakatatay ka ng maayos at mabigyan ka ng pagkakataon. Okay? Apo, Papa Jack. Salamat sa pagtawag, Babs. Bye-bye. Sige po. Thank you. Si Jay, mga kaibigan, sabi ni Jay,